teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinagkaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya'y di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Good morning, Jesus! Ayan, welcome po to Awit ng Pag-ibig, CSM Edition. Edition. Ayan, sige, kami po ay aawit po muna sa inyo. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord, and He will give the desires of your heart. Hallelujah, the Savior of my soul. Hallelujah, I am blessed by the Lord. Hallelujah, Jehovah Shammah, God is there for me. Commit yourself to Him. Be still before the Lord. Wait patiently for Him, and you will be surely blessed. Hallelujah,
Savior of my soul. Hallelujah. I am blessed by the Lord. Hallelujah. Jehovah Shammah. God is there for me. God is there for me. God is there for me. So, thank you, Lord, and good morning again, everyone. So, welcome. So, ako pala si Sister Rose, at ang kasama ko ngayon ay si Sister Marian. Yan. Good morning po, brother and sister in Christ. So kami po ang CSM Mendez at kami po ay magbibigay ng patotoo sa amin pong mga kaganapan sa aming buhay na hindi po namin malalampasan kung hindi po dahil kay Lord. Yan. Thank you, Lord po. Ayan, sige, before kami mag-proceed, mag-pray muna tayo. Sige, Sister Becco, pwede ka bang mag-opening prayer? Sige po, let's bow our head and feel the presence of our Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, pinupurit, pinasasalamatan po namin kayo sa oras na ito na muli po ay makakapakinig po kami ng inyong banal na salita. Gamitin niyo po kami sa aming kawalan, Panginoon. Una po sa lahat, humihingi po kami ng kapatawaran sa nagagawa po naming kasalanan. Maging ito man po ay sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. At sa amin pong gagawin sa oras na ito, Panginoon, manguna po kayo sa amin at itago niyo po kami sa inyong likuran, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng mga salita na mamumutawi sa aming mga labi at kayo po ang mataas. Gawin niyo pong inspirasyon sa aming mga kapatiran, ang mga karanasan po ng mga kabataan na naririto. At kami rin po ay matututo po sa karanasan din po na maririnig namin sa oras na ito. Inaamin po namin na wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, thank you, Lord. So, actually, welcome again. So, actually, ang topic natin ngayon is new series siya for this month of April. So, ang topic natin is about goal setting. So, medyo kakaiba, no? Goal setting sa April. Di ba normally, ang goal setting is January. Di ba? New Year. Or kumbaga, toward the end of the year para sa bagong taon. Pero ang galing ni Lord, it's parang perfect timing. Kasi actually, the past week, we just have celebrated Easter, which is really not only a reminder for us about what God has done for us, but it also strengthened yung faith natin. And siguro, it's a way na rin, no, itong topic na to, it's a perfect timing for us to reassess, ano kaya tayo ngayon kay Lord? I mean, ano kaya studying natin ngayon? Ayan. So, thank you, Lord. So, ngayon naman, so meron tayong mga kasama dito, Sister Marian, na mga taga CSM, Youth and Young Professionals. Sige, pwede mo ba silang tanungin? Ano kaya sa tingin nila, or ano kaya yung unang maiisip nila when they hear the word goal? Ate Rose, bago natin sila Sige, tanongin, sige. ano po, siguro introduce muna nila yung kanilang Tama. mga sarili, no po. So, ayan. Unahin ko na po muna yung nasa likod. Ayan. So, i-reserve natin para mamaya yung ating dalawang boys dito. So, unahin po natin ang ating kapatid from... Hi po, I'm Sister Nikki. Good morning po. Opo po ni Brother Ed and Sister Tess. Good morning po. Ako po si Sister Elaine. Good morning, Jesus. Ako po si Sister Pia, kapatid po ni Minister Ariel at ni Minister Jeff. Hello po. Ako po si Sister Della, anak ni Minister Mario and Sister Jen Garcia. Ayan. So, okay na yung ating mga girls. So, siguro naman, ready na din yung ating mga boys. Ano? Ayan. So, unahin ko na yung aking katabi. Brother, magpakilala ka naman. Ako nga po si Brother Rafael Garcia, anak po ni Sister Jen and ni Brother Mario. Ayan. Next. Hello po, ako po si Brother Maki, apo ni Minister Ed, anak ni Sister Alapa, and ako po yung band leader sa Mendez Band po sa amin. Yan, thank you Lord. So, kami po muli ay mula po sa outreach po ng Mendez. Yan, so balik tayo dun sa question natin kanina. So, ano ba ang unang pumapasok sa isip nyo kapag narinig natin yung salitang goal? Sige, unahin natin siguro si Della. Thank you, Lord po. For me po kasi pag sinabing goal, ang unang pumapasok sa isip ko ay yun yung mga bagay na kailangan mong pagtiyagaan. Yun. Ano po. Thank you, Lord. Ayan.
Next. Si Nikki kaya, ano pag sinabing goal? Or ano yung pumapasok sa isip mo agad kapag narinig mo yung salitang goal? Yung una pong pumapasok sa isip ko pag naririnig ko po yung goal is objective. Kasi in a way po ay synonymous sila. Kailangan po natin ng determination and syempre po hard work para po ma-reach po. Kasi ang objective po is parang after something na gagawin nyo po is dapat ma-reach mo na po siya and ganun din po yung goal. Dito kaya sa ating mga brothers, si Brother Maki. Ayan, for me, pag narinig ko yung salitang goal, ano to, parang lifetime siya. Na hindi lang siya basta-basta na-accomplish agad. Kasi ang goal, binibigay din sa atin ni Lord yan eh, yung ganyan. Kaya dapat, pagka nagagawin tayo, ipagpipray muna natin, Lord, ano ba yung goal na gusto niyong ibigay sa akin? Kasi nga sabi ko, di yan basta-basta. And hindi rin yan na-accomplish overnight. Kasi dapat, ano yan eh, sabi nga ni Nikki, dapat determined ka na ma-accomplish mo to. Kasi kung hindi yan ma-accomplish agad, hindi yan goal. Kasi ang goal talaga, pang matagalan talaga yan. Ayan, thank you, Lord. Gabi, ang lalim ng mga, sabi natin first thing, pero medyo thank you, Lord, di ba? Ang lalim na agad. Ang ng lalim mga na sagot. agad. And true enough, no? Sabi nga nila, di ba, yung goal, it's something that we aim. Kumbaga, gusto mo siyang i-achieve. Or in other terms, it's a target. And sabi nga, no, it's a process. So, siguro, sabi nga ni Maki, merong mga long-term goals, di ba? Tapos, meron din naman siguro mga short-term goals. Meron ding mid-length goals. Sige. Ngayon naman, so tanungin natin sila, kayo ba, do you set goals? Why and why not? Nagsaset ba tayo ng goals sa buhay? Bakit? Or kung hindi, bakit hindi naman tayo nagsaset? Sige, wait lang. Unahin muna natin si Pia naman. Ako po, yes, nagsiset ako ng goal, pero kaakibat ng pag-set ng goal, syempre meron dalawang bagay, which is yung positive and yung negative. Positive kasi mamomotivate ka na gawin yung best mo para ma-achieve yung goal mo. But yung negative side naman is yung pressure na baka at the end of the day, hindi mo magawa kung ano yung gusto mong gawin. But doon yung papasok yung faith natin. Kaya dapat iset natin yung utak natin para ma-achieve natin kasi at the end of the day, kasama natin si Lord sa lahat ng plano natin sa buhay. Thank you, Lord. Parang wala nang gusto sumagot na. Pero syempre, yung ibang natin mga kapatid, meron din kanya-kanyang goals sa buhay. So, next natin si Sister Elaine. For me naman po, of course, nagsiset ako ng goals. Kasi, di ba, for me kasi it's like a reminder. Kasi hindi naman po sa lahat ng oras ay mag-i-stay ako as someone na motivated. So, syempre, there are times na madadown ako or mape-pressure ako or hindi ko alam yung gagawin ko. And the only thing na kailangan kong gawin aside from praying is to remind myself na I have goals. Yan, thank you, Lord. Next naman po si Brother Rap. Yes po, nagsiset po ako ng goal para po mapag-isipan po or para makausap po si God. Kung yung goal po natin ay yung goal po natin ay tama sa ng kasama si God. Yan, thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. Grabe pala yung mga sagot nila, no? Nasagot na nila yung topic natin for today. But actually, no, nakakatuwa kasi there are people na hindi daw sila nagsiset ng goals. Well, believe it or not, no? Parang in one way or another, nagsiset tayo ng goals. It can be short-term goals. Like for example, later, after nito, siguro mag-set kayo, ano kaya yung kakainin namin mamaya? Or saan kami pupunta? Meron namang mga mid-length goals. For example, yung mga one-year goal. For example, kailangan nyo matapos yung semester na to. O kaya yung meron naman long-term goal na in a couple of years, like, kunyari si Pia, ano kaya ang long-term goal ni Pia? Is it in 5 years? Nasa corporate world ba siya or meron ba siyang ibang plans? Pero thank you, Lord, kasi kanina sagot na rin nila yung importance why we set goals. Diba? Sabi nila kanina, goals is parang siya yung nagsiset ng something that you aim for. So kumbaga, it directs kung ano man yung gustong ipagawa sa'yo na path. Kasi for example, no, ang goal mo is makapunta ng center kung galing ka ng Mendez. Hindi ka naman pupunta ng yung direction mo is pupuntang Visayas or Mindanao. Hindi ka makakarating ng center. So parang it acts as something aim mo. Okay? Tapos yung when you set goals, na-mention din nila no na
Kasi it helps you no to improve. Meron ka kasing gusto mo rin mag-improve yung sarili mo, and at the same time no, when you set goals, nakalagay din dito na it will help you din para ma-maximize mo yung time mo while you are still here. 'Di ba? We don't know hanggang kailan, pero when you set goals, meron kang sariling, kumbaga, may time kang ina-allot to accomplish that. So that's in general. So thank you Lord, dahil in a way nasagot na. And biblically, no, sa Bible, yung mga goals, meron siyang iba't ibang terms. It can be the will of God, mission, or task. So kagaya ni Noah, meron sa kanyang goal din na pinagawa si Lord or task na to build the ark. 'Di ba? Si Paul, meron din sa kanyang ipinut na task or mission si Lord sa puso niya to plant churches. So, ganun pala yun. Tapos sa atin din, no, dahil sa nakaraang Easter, which is last week that we have celebrated, doon din natin nakita no, yung goal ni Lord na yung the great exchange, di ba? While we are still sinners, Christ died for us. And it's really good. So parang doon pa lang pala, nagsiset na tayo ng high standard in setting goals. Ayan. So before we proceed no, with our discussion, bati muna tayo ngayon ng my birthday. Sige, Sister Nikki and Sister Elaine, pwede niyo bang batiin ng mga my birthday ngayong April 6? Happy birthday po kay Sister Sally Adun. Happy birthday po kay Sister Paraluma Nuke. And kay Sister Stephanie Aranda, happy birthday po. Happy anniversary, Kalo Outreach. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Enjoy your day. Ayan. So, thank you, Lord. So, going back no, sa discussion natin about goals. So, yung Bible din, meron siyang balanced approach on how we set goals. Diba? Minsan kasi sinasabi ng iba na, bakit ka pa magsiset ng goal? Andiyan naman si Lord, diba? Sabi nga nila, hayaan mo na si Lord na mag-set ng goal for you. And in a way, no, partly true siya. Kasi you will ask the Lord, syempre, for the goal na kung anong gusto niyang i-put into your heart. Pero, meron ka ring, kumbaga, part na gagawin mo. So, there is wisdom. No? Si Lord, sinabi niya sa atin na we set goals. However, no, we also ask the Lord for wisdom and humility when we set those goals. Sige, ngayon naman, tanungin naman natin ang mga kasamahan natin ngayon. Ano kaya ang binigay sa inyo ni Lord na goal in your heart? Ayan. Ulitin natin. Ano yung goal na binigay sa inyo ni Lord sa puso natin? So, unahin nating tanungin si Sister Nikki. Yung isa pong goal na sinet sa akin ni Lord ay to really seek Him first. Kasi I've been praying for that goal almost my entire life. Kasi hindi po siya yung porket nag-pray ka one time is pagkagising mo, lagi mo na siyang isisik. Dapat maging consistent ka rin sa pag-pray ng ganun. And our purpose here sa earth ay syempre, to live by His will. And paano natin malalaman yung will ni Lord if hindi natin isisik yung plano niya and magbabasa tayo ng Bible. Yes. Yan. Next naman po, si Ate Elaine. Para sa akin naman po, siguro yung sinet sa akin ni Lord na goal is, yung palagi kong iniisip is, sana or nawa ay manatili akong prayerful na tao. Most especially in times na nagagalit ako or nasasaktan ako or nahihirapan ako, palaging nire-remind sa akin ni Lord na, uy, mag-pray ka.
na ang gusto niyang gawin ko palagi ay mag-pray kahit ano yung nararamdaman ko, na hindi lang ako mag-pray just because I am thankful or just because I feel so blessed. Kailangan kong mag-pray all the time and whatever I feel. Yes, so napaka-importante para sa atin na unang-una, hindi natin pagtatagumpayan yung goal o hindi natin makukuha yung goal natin sa buhay kung hindi natin isisik si Lord. So yun yung pinaka-number 1 na kailangan natin gawin. Kasi kahit anong iset natin na goal sa buhay natin, kung hindi naman natin ito ina-align sa gusto ni Lord, hindi rin natin makukuha yun. Kasi lagi nating tandaan na mas maganda kung ano yung sinet ni Lord sa buhay natin compare doon sa isinet natin. Kasi tayo bilang tao, andun yung marami tayong goal sa buhay. Pero ang question is, yun ba ang gusto ni Lord para sa iyo? So unang-una kailangan nating isik. Napakaganda nung sagot ni Nikki na isik natin muna si Lord bago tayo mag-set ng mga goals. And doon naman sa sagot ni Ate Elaine, after mong isik si Lord, hindi din sapat na hinanap mo lang, natagpuan mo lang si Lord. Kailangan meron ka ding communication kay Lord. So, paano tayo makikipag-communicate? Sa pamamagitan ng panalangin. And yung mga goals na yon para magkaroon ng katagumpayan, ay ipag-pray natin kay Lord. Kasi, kung para sa'yo naman, yung isang bagay, kung ang will ni Lord ay mapunta yun sa'yo, may bibigay ni Lord, ang kailangan lang natin gawin is, syempre, mag-pray. Yan. So, meron ba kayong song na binigay sa inyo si Lord nung sinagot nyo yung goal na yan or nung isinet nyo yung goal sa buhay po nyo? For me, hindi po siya song, pero verse. Yung Matthew 6 verse 33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Sa akin naman po, yung life verse ko, Isaiah 41:10. So sabi doon po ay, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." So, meron ba kayong awitin para kay Lord? Yeah. Yes. Oh God, you are my God, and I long for you. My whole being desires you, like a dry, worn out, and waterless land. My soul is thirsty for you. Let me see you in the sanctuary. Let me see how mighty and glorious you are. Your constant love is better than life itself, and so I will praise you, and I will give you thanks as long as I live. I will raise my hands
for you. Thank you. Thank you, Lord. Yan. Next naman natin, yung ating dalawang boys at si Ate Dela. Yan. So, same question. So, tulad ng tanong natin kanina kila Sister Elaine at Sister Nikki. So, ano yung sa tingin po ninyo na goal na si Lord yung nagbigay sa inyo? Ang goal po na binigay sa akin ni Lord is yung pagsama po sa mga gawain niya at sa patuloy na pagtugtog po sa gawain ni Lord. Yun lang po. Thank you, Lord. Si Sister Dela. Sa akin po, ang goal na binigay ni Lord ay the goal of changing life. At hindi naman po lingid sa kaalaman ng iba na simulat sa Paul ay nasa gawain na kami ni Lord. Thank you Lord po kasi pumapasok doon yung, hindi yung ibig sabihin na kahit ikaw ay simula bata nagsiserve na kay Lord ay lahat ng gawain mo ay tama. Kaya po, the goal of changing life ay dumaan din po kasi ako sa parang nakitropa, ganon. Mas pinili ko po yung tropa, tsaka dumating pa din po sa point na sinundo ako ng ate ko para umuwi lang ako ng bahay. Pero thank you Lord kasi binago niya ako. At ngayon po, dahil modular ako, ay palagi ako nakakasama ni Daddy sa prayer meetings. Yung thank you Lord kasi doon ko naisip na ang ating pananampalataya kay Lord ay hindi lang sa pamamagitan ng simula dati ay nasa Kanya ka na. Ang sa akin po ay, thank you Lord kasi ngayon ay binago niya ako at saka sa kalagayan din ni Daddy. Thank you Lord kasi yung kalagayan ni Daddy ay isa rin sa nagtutulak sa akin para lalong kumapit sa Kanya kasi kapag hindi ka kumapit at nanampalataya kay Lord ay walang mangyayari sa buhay mo. Yan, thank you Lord po. Thank you, Lord. Next naman si Brother Maki. One of the goals na binigay sa akin ni Lord is to always do good. Kasi alam naman natin sa mundo, kahit gaano ka pa kabait na tao, kahit gaano ka pa ka-righteous, hindi ka ma-appreciate talaga ng mga tao. Yun talaga yung reality ngayon eh. Pero despite sa ganung point of view ng mga tao na kahit ano pang gawin mo na nakabaitan ay hindi ka na ma-appreciate. Gawin mo yun hindi para sa kanila. Gawin mo para kay Lord. Kasi si Lord lang naman na nakaka-appreciate ng ginagawa natin eh. Kahit gaano pa kaliit yan, gaano pa kalaki. And yung paggagawa ng mabuti sa mundo, I think it's one of the purpose din na binibigay din sa atin mga Christians na to always do good. Kasi kung makikita ng mga ibang taong wala kay Lord na mabait ka, na good ka, na ginagawa mo yung will ni Lord, syempre mahahatak yun ng mga mahahatak. Parang maano mo sila na through your actions, through your words, matatouch sila. And quite possibly, baka hawakan niya sila ng Lord na ma-convert sila. And yun yung goal na lifetime talaga yun yung goal na yun. Hanggang sa mamatay ako, ganyan. Ayun talaga yung goal na gagawin ko. So yun, thank you Lord. Ayan, thank you Lord, no? Grabe yung mga goals nila. Una, di ba, sabi nga ni na Sister Nikki at saka ni Sister Elaine, no? They seek the Lord first, which is yun talaga, no? When we set goals, no? Dapat yung goals natin, sabi nga, yung G sa goal is God-driven. You seek the Lord first when you ask the Lord. You ask the Lord for goals, and sabi nga, di ba nila, nakabase ka talaga kay Lord. And thank you, Lord, sa na-mention naman ni Sister Dela and Brother Maki, no? Nasa lifestyle, kumbaga, yung sabi nga ni Sister Dela, no? Yung changing lives, kumbaga sa pamumuhay nila, nakikita yung, ano ba yung ginagawa sa kanila ng Panginoon. And thank you, Lord, kasi as young as they are, no, sinisik na nila si Lord. And when they set goals, no, importante na talagang naka-anchor sa salita ng Panginoon. Diba? Sabi nga sa Matthew 6:33, no, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. And sometimes, no,
kagaya nung sa mga, may mga struggles din naman sila when they, ngayon sa kabataan, di ba? Sabi ni Della, may struggles din siya before. And kay Maki din, ngayon, di ba? When may mga goals na medyo mahirap ma-achieve, pero sabi nga, no, you ask the Lord for help. Si Lord din naman yung magbibigay sa inyo ng mga, kumbaga, mini goals for you to achieve yung bigger goals na binigay sa atin. And as Christians, no, ano ba yung ultimate goal natin? Di ba? It's to bring glory and honor sa Panginoon. So, thank you, Lord. Sige, tanongin pa natin yung iba pa, Sister Beko. Siguro ano po, bago natin tanongin si Pia, Ay, sige. meron silang song para kay Lord. Yan. So, pwede ba nating kantahin yung awitin natin para kay Lord? Kung maaalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay dilim ang siyang naroon. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. Kung maaalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay dilim ang siyang naroon. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. O Kristo, wala na akong mahiling pa. Ang buhay kung wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong mahiling pa. Ang buhay kung wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong mahiling pa. Ang buhay kung wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong mahiling pa. Ang buhay kung wala, ginawa mo sagana. Ayan, thank you, Lord. So, ngayon naman po, si Sister Pia naman, yung magbibigay ng answer niya dun sa tanong na, what is one goal that the Lord has put into your heart? Para sa akin, yung goal na sinet ni Lord sa heart ko is always trust Him. Kasi for the past years, Okay lang yan. Oh. For the past years, kasi ang daming trials na nangyayari sa amin. But always pinre-remind sa akin yung word ni Lord na Philippians 4:13. Hanggang ngayon na nag-work na ako, may mga trials pa din ako na na-experience. Kasi nga, syempre, as a Christian, talagang kahit Kristiyano ka naman, di mo may iwasan yung problem. Kasi, share ko lang din po. Sa work kasi namin, parang last February,
may recommendation na ako, letter for probationary. Pero kasi, ayun nga, may mga tao talaga na hahadlang. Pero, sabi kasi, kinausap ako nung isang mataas sa amin, sabi niya, hindi ko pipirmahan yung probationary letter. So, as tao, masakit yun kasi I have goals sa sarili ko na to help my parents. Tapos ang hirap-hirap kasi yung sahod ang liit-liit lang. Tapos pag may hihingin sila, syempre masakit na hindi mo mabibigay. Tapos, ganun, paulit-ulit niyang sinasabi sa akin yun. Pero, nag-intay lang ako kasi nga nasasabi, lagi ko nakikita sa Facebook, when the time is right, the Lord will make it happen. Tapos, one time, galing akong lunch break. Nakasalubong ko yung general manager niya. Manager namin, tapos sabi niya, Sofia, baka by April 1, ipoprobi na kita. Pero di ko pa din inasahan yun kasi ang hirap din talaga umasa. Ayun nga, masasaktan ka lang. Madadown ka na naman sa sarili mo. Pero ayun, parang March 19, March 18 ng gabi, chinat ako ng manager namin na kung ano daw oras yung pasok ko. Kasi kausapin daw ako nila nung HR. Akala ko kung bakit. Kinabahan na agad ako. Akala ko may foul akong nagawa about sa work. Tapos sabi ko, bakit po? Sabi niya, for probationary daw, process of probationary. And then March 19, ayun, nag-sign na ako ng contract for probationary. Kaya sobrang thankful ko lang kay Lord kasi lagi niyang nire-remind sa akin na huwag akong panghinaan ng loob. Kahit ang dami-daming boses sa paligid mo, at the end of the day, si Lord pa din talaga yung magwawagi. Kaya lahat ng faith and honor ay binabalik ko kay Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Ang ganda, no? Nakakatuwa. Kasi actually, no, when the Lord, no, put goals in our heart, minsan, sa umpisa, no, masyashock ka na parang, Lord, totoo ba? Ito ba yung goal na binigay mo? Kanina sabi natin, no, yung goals na ibinibigay sa atin is una, dapat, magsisik muna tayo kay Lord. Ano ba yung goal na ibibigay niya? Tapos, di ba, when that goal, no, na-receive natin, sometimes magugulat tayo na, Lord, ang laki naman ito, mukhang imposible. Pero kaakibat kasi nun, sabi nga ni Sister Pia, yung trust. Di ba, in Proverbs 3, verse 5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. So, kasama talaga doon, no, sa ating mga Kristiyano, yung trust sa panghahawakan natin ng mga goals na ibinigay sa atin ni Lord. It's not easy, pero sabi nga si Lord, na-overcome niya yung mga challenges. And the same Spirit na kay Lord, nandito rin sa atin, which is yung Holy Spirit. At kayang-kaya natin yun with His help. So, thank you, Lord. Ayan. Ate Rose, gusto ko rin sumagot. Sige lang. Dun sa question. So, bago kami maghandog po ng awitin kay Lord. So, ako po, yung goal na inuna sa akin ni Lord is mag-serve sa Kanya. Kasi po ako po kasi ay graduate ng education. So, na-share ko naman na din po to before na 2 beses po ako nag-failed sa board exam. So, nung pangatlong take ko na po, nasabi ko, pag hindi pa rin ako nakapasa, iwan ko po yung pagtuturo, hanap ako ng ibang job. Kasi sabi ko, baka hindi ako para sa ganito. Tapos, yun yung isa sa iniisip ko. And then yung other part ng ang ano ko naman po is, once na makapasa ako sa board exam, papasok po ako sa BFP, sa pagiging bumbero. So, yun yung yun talaga yung inisip ko kasi malaki yung sahod, ganyan. So, doon ako ni Lord, doon ako kinausap ni Lord na, anak, kapag pumasok ka sa BFP, hindi mo magagampanan yung goal na sinet ko sa'yo, which is mag-serve ka sa akin. Kasi alam naman po natin kapag nag-BFP, ilang months kang magte-training, tapos hindi mo naman sure yung Sabado at Linggo mo ay wala kang service. So, yun nga po. So, doon ako kinausap ni Lord na
ipapasa kita sa board exam, pero hindi para magbumbero. Ipapasa kita sa board exam para manatili ka sa pagiging teacher. And doon ko nakita na, ayan, kapatid po ako ni Pia, iyakin kami. Doon ko po nakita na hindi man, kasi sabi ko nga po kanina, mas may better plan si Lord mas better yung plan ni Lord compare sa plan nating mga tao. Doon ko nakita na, though hindi pa po kasi ako nagpa-public, hindi pa ako nagpa-process ng papers para sa pagpa-public. Pero kahit nasa private school po ako, doon ko nakikita na pwede akong, ibe-bless ako ni Lord doon sa binigay niya sa akin na work. Kasi, yung before na pinanggalingan ko, as in sobrang liit lang po talaga ng sahod. Awat grasya po ni Lord kung bakit ako nakakapagtuloy. Almost 3 years po or 4 years. 4 years ko po yung pinaglabanan sa tulong ni Lord. And ngayon po, 2 years ko na po sa school namin ngayon. And nakita ko po kung paano kumilos si Lord sa buhay namin. Talagang sobra po yung blessing na binigay sa akin ni Lord sa pagstay ko, sa pagtuturo. Kasi though nasa private school po ako, pero yung binigay po sa akin ni Lord na salary ay almost katumbas na po ng nasa public school. So thank you Lord, kasi binigay ni Lord sa akin yung work na to na hindi ko kailangan na pumasok sa ibang field para lang i-bless ako, para doon ako i-bless ni Lord. Kasi mawawala ako doon sa goal na binigay niya sa akin, which is mag-serve sa Kanya. And nakikita ko na talagang nagstay ako sa pagtuturo and at the same time, nagagampanan ko yung goal na binigay sa akin ni Lord, which is mag-serve sa Kanya kasi every Saturday, Sunday, wala po akong pasok. Kaya ginagamit ako ni Lord sa praise and worship, sa youth, and nakakatulong din po ako sa pag-support po sa ating mga ministers na na-assign sa Mendes. Kaya talagang nakakatuwa kapag nakikita mong si Lord yung kumikilos sa buhay natin. And lagi ko nga pong sinasabi, wala po talagang nasasayang sa paglilingkod natin kay Lord. Pwede niya tayong i-bless sa bawat anggulo ng buhay natin. Iba't ibang kaparaanan yung ipagkakaloob sa atin ni Lord para ibuhos yung pagpapala na inilaan sa atin ni Lord. Kaya talagang thank you Lord, kasi dito ako dinala ni Lord. Sabi nga ni Dela, simula po bata, nandito na kami. At never kong nakita na nagpabaya si Lord sa buhay namin. Though may mga struggles, hindi naman po talaga may iwasan yan, na pinagdadaanan. Pero yung key doon is manatili sa pagsiserve kay Lord, na kahit ano man yung pagdaanan natin sa buhay, kung mananatili tayo sa paglilingkod natin kay Lord, ay lahat malalampasan natin. Kaya thank you Lord. Thank you, Lord. Sister Bego, gusto niyo bang umawit para kay Lord? Maghandog po kami ng awitin namin kay Lord. Sobra po yung pasasalamat namin kay Lord sa buhay na ibinigay niya po sa amin. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo. Aking nakakamtan, tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan, walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa iyo lang ako ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko. Sa bawat pagsubok na daraanan ko, alam kong ang paglinga ay tatanggapin ko.
kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, ikaw ay laging nariyan. Thank you, Lord po. Ayan, thank you, Lord, Sister Becco, Sister Marian, and Sister Marian and Sister Pia. Ayan, thank you, Lord. Ayan, so thank you, Lord, din sa inyong lahat na nag-share. So, siguro wrap up din natin. And kung meron pa kayong gustong siguro idagdag or anything that you would like to ask. Ayan. So, sabi nga nila, di ba, sa ating goal setting, goals always starts with God. Di ba? Sabi nga nila, you seek God first. Kasi dito sa atin, no, sometimes, maraming mga siguro nagtitrend or ano ba yung uso ngayon, di ba? May mga ganon. Pero as Christians, ngayon, di ba, now that we know at naramdaman din natin and experience natin si Lord sa buhay natin, di ba, parang the more na talagang magkikling tayo sa Kanya. And sabi nga, di ba, in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you a hope and a future." Kaya mga kapatid, if ever siguro in your personal time, siguro if mapapatanong kayo na meron kayang goal sa akin si Lord, katulad ng mga kapatid ko na to, no? Pray to the Lord. Ask Him. Kasi si Lord, di ba, parang one call away lang siya. Di ba? 24/7, pwede mo siyang tawagan. Di ba yung iba, may oras eh. Kunyari, 9 to 6, 8 to 5. Pero si Lord, anytime, anywhere, He will meet you where you are. So, seek Him. Pangalawa, sabi nga din nila, no, it may struggle when you have that goal, no? Kasi nandito pa tayo sa mundo eh. Meron kang challenges. So, always ask the Lord for help. Di ba? In Matthew 7:7-8, "Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you." Whatever that is, no, itaas natin kay Lord. Lord, medyo nahirapan po ako dito. Sa iba't ibang aspects ng life natin, whether it be yung career, sabi nga ni Pia sa career niya, yung personal life natin sa kanila, di ba? With their relationships, yung social life, it can be yung finances nyo, no? Kay Lord lang yon. And sabi nga ni Sister Becco, no, nothing you do in the Lord's service is ever useless. Kung tinawag kayo ni Lord to serve, then serve. It may be challenging sa umpisa kasi, di ba, parang hindi siya uso eh. Kumbaga sa mga bata, parang ito yung, sabi nga nila, yung age na to, ito yung age na parang gusto nilang mag-explore, di ba? And kung ikaw, binigyan ka ni Lord in your heart, no, to serve. It can be in any form. It can be sa pagtuturo, tinawag Sister Becco. Si Brother SJ, di ba, sa music ministry, matatouch din natin, no, dun sa previous topics natin about your God-given talents, no. Ask the Lord, Lord, paano po ba ako makakapag-serve sa inyo? Ano po kaya yung goal na ibinigay niyo sa akin? It can be this month or this year or in a couple of years. And also, sabi nga, di ba, seek and ask and trust in the Lord. Nakakatuwa kasi yung mga sharing nila, sabi ko sa kanila, isa lang yung sagot nila. Pero thank you, Lord, kasi yung mga testimonies nila, si Lord din yung nagbigay nun sa kanila. And thank you, Lord, dahil dun sa as young as they are, na-experience na nila si Lord. So, we hope and pray na kayo din, if you are siguro ngayon pa lang dinidiscover mo si Lord, thank you, Lord, dahil nandito ka. And we pray, no, as a family dito na magpatuloy ka kay Lord and keep the fire burning. Si Lord, kung meron kang mga pagsubok, nandiyan siya para sa'yo, tutulungan ka niya. So, sometimes, no, pwede ka rin, si Lord, pwede rin niya i-touch ng ibang mga tao to help you. Ask the Lord, Lord, sino po kaya ang pwede kong tanungin kung medyo nahirapan ako? Seek godly counsel, kumbaga. You have, may mga teachers, yung mga ministers na naka-assign sa bawat area natin. So, thank you, Lord. So, sabi nga kanina, no, tayo sa Christians, we set a high standard of setting our goals. Hindi lang siya dahil uso, pero we always ask the Lord first. So, goals always starts with God. Ayan po. So, thank you, Lord. So, before po kami magtapos, kami po ay awit po para sa ating Panginoon. Ayan po. I am nothing
your will. For you are my hope. You are my strength. I delight to do your will, my Lord and my God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ayan, thank you, Lord. Sige. Before tayo mag-end totally, no, tanungin naman natin sila kung ano kaya yung maipapayo nyo sa mga kabataan din na siguro mga same generation nyo na meron siguro silang goal pero siguro nagsastruggle sila. Ano kaya yung pwede nating maipayo sa kanila? Sige, siguro si Sister Becco. Yan. So bilang ako po yung ano sa kanila, ako na po yung start ng answer. So, maipapayo ko lang po sa mga kabataan na nanonood para sa, hindi lang po sa kabataan, siguro pangkalahatan na po. Manatili lang po tayo sa pagpe-pray. And syempre, kanina pa po natin na may mention, unang-una natin gawin is isik natin si Lord. Humingi tayo ng guidance kay Lord and makipag-usap tayo kay Lord kung yung bang goals na sineset natin sa buhay natin is naka-align dun sa gustong mangyari sa buhay natin ni Lord. Kasi alam naman natin na bata pa lang tayo, nakasulat na kung ano yung plano ni Lord para sa buhay natin. Kailangan lang natin na communicate kay Lord. So, sa pamamagitan ng panalangin and syempre, pagbabasa ng Word of God na kung meron man tayong decision sa buhay, kung may mga sineset man tayong goals, hingi tayo ng Word kay Lord kung ito bang goals na naiset natin ay kalugod-lugod or magbibigay ng glory kay Lord. So, yun yung maipapayo ko sa ating lahat, sa mga kapatiran po natin na nanonood na manatili po tayo sa paglilingkod kay Lord at manatili yung ating, lalong mag-alab yung pag-ibig at yung hangarin natin na mas mapalapit kay Lord para mabigyan ng katugunan, ng katugunan yung lahat ng goals na isineset natin para sa buhay natin. And make sure na yung goals na isiset natin ay hindi lang para sa sarili natin. Dapat sa lahat ng goals na yun ay kasama natin si Lord. Yan. Thank you, Lord. And thank you, Lord, Sister Becco. Na-mention ni Sister Becco na kailangan align sa salita ng Panginoon. Kaya kailangan, parang alam din natin, ano kaya yung nakasulat sa salita ni Lord. So, we also encourage you, to read. Ayan. And syempre, samahan nyo din kami sa pag-aaral. So, meron din kaming youth hour, every Sunday. And then, itong awit ng pag-ibig. So, for the next months, sa mga susunod na mga weeks, din sila, youth and young professional. So, kumbaga, minsan kasi, di ba, pag bata, sabihin, ay, pang matanda lang yan. Something like that. So, parang feeling nila, ay, hindi yan applicable sa akin.
Pero thank you Lord, no? Kasi ngayon, ginagamit na yung mga youth and young professionals, no? Para to influence and to parang speak doon sa mga gusto din ma-reach ni Lord. And siguro, kung ikaw na nanonood dito or nakikinig is, nasa stage ka na parang hindi ko pa kilala si Lord. Siguro it's a good way, no, to start. Pray ka. Tapos, sabi nga, di ba ni Sister Becca, seek the Lord. Sometimes, no, si Lord, nung nakilala ko si Lord, hindi ko rin kilala kung sino man siya, like, personally, ganyan. Pero, makinig ka ng makinig ng salita ng Panginoon. Sabi nga, di ba, umattend ka ng church. Sabi din nila, di ba, lagi kang a-attend ng church. And si Lord, mangungusap siya sa'yo if you will open your heart. Kasi binigyan tayo ni Lord ng free will. Kung hindi ka magiging open sa Kanya, di ba, mahirap yun. So, simula pa lang, no, you decide na makilala mo siya. And siguro, kung ikaw yung tipo na parang, nagsastruggle ako, or tipong, ate, parang marami na ako nagawang mali. Okay lang ba? Di ba? Okay lang. No, the Lord is the God of second chances. He will welcome you kahit ano ka man, kahit nasaan ka man. So, kung ngayon, tingin mo na parang it's time na para i-reassess or re-evaluate yung life mo, then thank you, Lord. Kasi binigyan ka rin ni Lord ng that grace para lumapit sa Kanya. And siguro it's a start para gawin mo kung ano yung pinapagawa sa'yo. So, thank you, Lord. Ayan. Sina kaya? Sister Pia. If ever po, kung may papayo man ako sa mga kabataan ngayon, is never, wag yung sarili mo yung susundin mo. Kasi, kapag sarili mo yung sinunod mo, hindi mo alam kung tama ba yung gagawin mo. Kasi always seek for the wisdom na galing kay Lord. Kasi minsan, akala mo, syempre masaya ka, akala mo tama ginagawa mo. Pero, pag nag-reflect ka, doon mo maiisip na hindi pala. Parang, iba pala yung gustong ipagawa sa akin ni Lord. So, ayun, always seek for wisdom and always trust the Lord. Kung may mga struggles, kung may mga negative na nangyayari sa buhay mo, it's just a test. Kaya, always have faith in the Lord. Yun lang. Ayan, thank you, Lord, Sister Pia. Sige, naman, Sister Nikki. My advice would be, yung as I've said po kanina, be consistent. Kasi hindi po siya linear and hindi po siya overnight process. Yung pagsisik po kay Lord. Ang kailangan po lang natin is to be reminded na isik natin si Lord all the time. Kasi syempre si Lord yung nagbibigay ng wisdom sa atin sa lahat po ng ginagawa natin. And only God knows kung ano po yung will niya. So if we seek Him consistently, yung malalaman po din natin. Ayan, thank you, Lord. Actually, na-mention din ni Sister Nikki na to be consistent. Meron din kasi, di ba, when you set goals, sometimes, no, parang, kunyari, ang goal ko by age 30, ganyan, is, kunyari, nasa abroad ako, something like that. Pero, 30 plus na ako, wala pa ako doon. Pero, kumbaga, when we set goals, no, sabi nga ni Sister Nikki, we always be in communication with the Lord. Kasi, no, there will be times pala na pwedeng, okay, Rose, dire-diretso ka. Tapos pagdating dito, kinakausap mo si Lord lagi, no? Bigla yung sabihin, oy, dito ka muna, kaliwa ka or kanan, something like that. And we won't know kung ano ba yung next step kapag hindi natin kakausapin si Lord. So it's really important na we always know, pray to Him, di ba? Makipag-communicate tayo sa Kanya lagi. And we always leave our room, no? For yung wisdom ni Lord and His parang plano. Kasi sometimes, no, parang biglang nag-iiba yung plan ni Lord. Pero trust in Him, sabi nga ni Sister Pia, no, trust in Him that the Lord knows what's best. So, thank you, Lord. Sige, meron pa bang gustong mag-share? Ate Elaine? Siguro yung palagi tayong manatili kay Lord. Most especially nga kapag yung sinet nating goals para sa sarili natin ay hindi pala yun yung gusto ni Lord.
yung, di ba pa ulit-ulit tayo magpe-pray na, Lord, pwede po bang ganito, ganyan? Paano kapag hindi yun yung binigay sa'yo ni Lord? Di wala na. Mawawala na yung faith natin. So, syempre, as Christians, hindi dapat tayo ganun. Dapat, as Christians, bilang anak ni Lord, palagi tayong manatili na, kaya pala binago ni Lord yung para sa akin. Kasi ito talaga yung para sa akin. Na ito talaga yung ibibigay niya sa akin na, okay, hindi ito yung hiningi ko, pero dahil ito yung binigay niya sa akin, ito talaga yung para sa akin at para sa akin lang. So, kailangan nating intindihin din na kung bakit ganito yung nangyari, kung bakit hindi sa atin napunta yung gusto natin. Kasi gusto lang naman natin yun eh. Ang palagi nating isik, ang palagi nating hingiin ay kung ano ba yung gusto ni Lord para sa atin. Kasi siya lang naman yung masusunod sa buhay natin. And tayo as Christians, tatanggapin lang natin ang tatanggapin yung mga binibigay ni Lord with yung grateful na heart. Ayan, thank you, Lord. Importante yung grateful na heart, no? So, thank you, Lord, Sister Elaine, no? Kumbaga, kung ano man yung will ni Lord sa buhay mo, sabi nga, trust na si Lord, He knows what's best for you. And you accept it with gratitude. Kasi 'di ba, sino ba naman yung pagbinigyan mo medyo parang galit pa, parang hindi ka matutuwa. Pero parang tingin mo mas magaling pa siya sa iyo. Pero thank you Lord no for the wisdom din na ibinigay sa mga kabataan na to na at their young age no. Thank you Lord dahil sinisik na nila si Lord. And when they set goals, sabi nga natin, si Lord yung inuuna nila. And always, sabi nga, i-align si Lord naman din. Tutulungan din niya tayo eh. Kung hihirapan tayo to set our goals or yung mga dapat nating gawin, the Lord will help you. So, thank you, Lord. Ayan. So, before po kami ngayon mag-end, so maybe let's close in prayer. Sige, let's bow our heads and let's pray. Lord of Lord, God of gods, thank you, Lord God, for another day na ibinigay niyo po sa amin. Thank you, Lord God, for another opportunity, Lord, to share your blessings, testimonies, Lord. Maraming salamat po sa mga kabataan nandito, Lord. Thank you, Lord, for using them, Lord, as your mouthpiece. Thank you, Lord God, sa mga sa lahat po, Lord, it can be yung good things and sometimes unfavorable things. But Lord, thank you, Lord, for na ibinigay niyo po sa puso namin itong, sabi niyo nga po, is trust. Kasi, Lord, kayo lang po talaga yung mapanghahawakan namin. Dito sa mundo, sobrang daming struggles and challenges. Pero thank you, Lord, for the wisdom, Lord, and joy na inyong ibinibigay upang kami po yung makatugon po sa inyo. And Lord, sa amin po lahat, thank you, Lord God, for reminding us that when we set goals, those goals always starts with you. Always to seek you, ask you when we need anything, and to always trust in your word. Maraming salamat po, Lord. And Lord, sa aming pong lahat dito, sa mga families, friends, at mga relatives po, Lord, ng mga kabataan represented here, at sa lahat po, Lord, we pray, Lord, that you cover us, Lord, with your most precious blood. Help us, Lord, sa aming pong mga heart's desires, Lord, whether it be yung physical needs namin, mental needs, emotional, financial, Lord, and yung spiritual concerns po namin, Lord. We all lift them all up to you, Lord. At sa mga gawin po namin, Lord, whether it be in school or work or sa businesses, and sa lahat, Lord, we pray for wisdom, Lord, na lahat po ng aming gagawin, Lord, ay guide us, Lord, in all these things, Lord. At sa lahat po, Lord, ng may sakit, Lord, we pray, Lord, for healing. Dahil we know, Lord, that you are the great healer. Maraming salamat po, Lord. And sa mga bagay, Lord, na we miss to do, mga bagay na nagagawa namin na hindi tama, Lord, we ask for forgiveness, Lord. And help us, Lord, not to do it again. Sorry, Lord, and thank you, Lord God, if sa mga discipline, kasi, Lord, we know that you discipline those who you love. Maraming salamat po, Lord. And sa lahat po ng ito, Lord, sa naganap po ngayong araw na to, we pray, Lord, na ikaw po ang nabigyan ng papuri at luwalhati. Maraming salamat po, Lord. All this we ask, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So, thank you, Lord, and see you all again next week. So, thank you, Lord, everyone. Thank you, Lord po. Thank you, God bless Lord. po, mga kapatid. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.